Saan daw napupunta ang abuloy ng miyembro at bakit walang maipakita mga kapilya gaya ng sa Iglesia ni Cristo? Intriga na naman yan, ha? Sige, nakalanda ako dyan. Wala raw kaming maipakitang kapilya, ni abuluyan kami. Kasi ang abuluyan namin, pinagpapatayo namin ng templo. Anong templo itinatayo namin? Basahin natin sa isang talata. Eto, ha? Sa isang talata ng Gawa 17:24. Basa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen! Yung palang Diyos, hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay. Kaya hindi kami nagpapatayo ng mga templo kagaya nila. Eh, hindi naman tatahan ng Diyos doon, di ubusin mo lang ang pera ng miyembro ron. Pero, alam nyo, kung bakit lagak ng lagak ang mga miyembro nila? Kasi dinaya nila. Sabi nila, nananahan daw ang Diyos doon. O, pakinggan nyo, di ako naninira, ha? Pasugo. Pasugo, August 1969, page 17. Nyo, ha? We are summoned by the Lord God to serve Him in the body, or the Church of Christ. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship above. Hindi na yung panluloko yan. Malaki pa sa kapilya nila yung panluloko na yan. We have to worship Him where? In the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Would that mean that you cannot worship God without those temples? Without those houses of worship? That is stupidity. That's not biblical. The first century Christians worship God by the seashore, on the mountain. Anywhere that there is a suited place for them to gather themselves together, they worship God. But the teaching of Manalo specifies that they have to worship God in a house where His Spirit dwells, like the modern house of worship. How if it is old house of worship? How if it is not modern? There is no God there anymore? Luloko sa kapwa-tao yan. Hindi ko makukonsensya, hindi ko sasabihin sa inyo yan. Hindi naman yan ang tinatahanan. Nananahan daw ang Spirit ng Diyos doon sa templo nila na ganun. Nananahan daw ang Spirit ng Diyos doon. Sabi ni Pablo, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Amen? Yun ang nasa Biblia. Eh ngayon, ano naman ang templong itinatayo namin? Basahin natin. Tignan natin kung hindi nga kami nagtatayo. Unang Korinto 3:16. Basa. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ano ang sabi ng Biblia? Hindi nyo ba nalalaman, sabi sa mga kakristyanuhan, na kayo'y templo ng Diyos? Ano sabi? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Amen! Yan. Di magkaiba? Iba ang turo ni Manalo sa turo ni Kristo at ng mga apostol. Diba? Sabi ni Manalo, pumatahan daw ang Espiritu ng Diyos sa templo nilang ginawa ng kamay. Sabi ng Biblia, hindi. Eh saan? Nasa iyo. Sabi nga ni Dr. Ching, hanap ka ng hanap ng Diyos? Nasa iyo nga eh. Nasa iyo.
ka lang ng kamalayan, awareness, know His words, know His truth, and you shall find that God is in you. Amen. Let us prove that. Am I speaking out of from myself? Let us prove that. First Chronicles chapter 28 verse 9 says, And Basa. thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. Yun. If thou seek Him, He will be found of thee. Kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya sa'yo. Basahin natin sa Tagalog. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Asan? Sa'yo mismo eh. Marunong ka lang sanang maghanap. Meron ka lang sanang kamalayan sa katotohanan. Masusumpungan mo siya sa'yo. God can be felt. God can be experienced. God is there, not in the temples built by the Iglesia ni Manalo. Amen? Oh, tapos sisiraan. Yan eh kasi Soriano. Kurakot ng kurakot sa miyembro. Walang itinatayo. Sabi tayo, tinatayo namin ang mga tao. Binababango namin mula sa bisyo. Tinuturuan namin pagbago, magmahalan, umibig. Bakit? Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao tatahanan ng Diyos. Marunong ding paglayas ang Diyos, no? Kala mo, kahit nasa iyo, pag tarantado ka, lalayas siya sa'yo. Ganyo ha? Ang Diyos nasa Israel, lumayas eh. 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Alam mo, umalis ang Diyos sa Israel nung maging masyado silang masama, sumamba na sa Diyos-Diyusan, niloko na ng mga ministro yung mga Israelita, lumayas ang Diyos doon. Kaya masusumpungan mo ang Diyos sa'yo, kailangan lang, magpakabuti ka, mararamdaman mo sa'yo ang Diyos. Nararamdaman yan eh. Lalo na kung nakakaramdam ka ng pag-ibig sa kapwa, ang Diyos, 4:8. Unang Juan, Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig 16. at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Amen! Kaya kami, ang itinatayo namin mga tao, hinihikayat namin magbanal, umibig, natuto ng pagpapatawa, huwag papatay ng kapwa, ibigin ng kaaway. Pagka napagrupo-grupo mo yung mga tao na yan, na ipagtayo mo ang Diyos ng isang kongregasyon, nakapagtayo ang Diyos, nakapagtayo siya ng isang kongregasyon kung saan ang kanyang espiritu'y maaaring tumahan. Balikan natin ang 3:16 ng unang Korinto, tuloy natin sa 17. Basa. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Alin ang templo?